Kasama po natin sa ating programa agad-agad po si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Good morning po, Sir Mico. Si Christian po ito at si Doris. Good morning, sir. Good morning po, Christian, Ma'am Doris. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. Opo, narinig po ninyo kanina, no, sir, yung interview namin kay alias Joyce. Ano po ang maaaring gawing hakbang po ng ombudsman o ng gobyerno po dito po sa development kay dating Congressman Zaldico? Opo, maraming salamat po at nakikinig ho ako kanina kay Ma'am Joyce at natutuwa naman kami dahil ito po yung sinasabi ni Ombudsman na crowdsourcing ng information. Kagaya po ng sa Facebook or kung saan mang social media platform, minsan nagpo-post tayo kung saan masarap kumain, kung saan pwedeng pumunta at kina-crowdsource po natin sa iba't ibang netizens, no, yung information na yan. Kagaya din dito sa investigation, alam naman ho natin yung kalakasan at yung kung gaano kalawak itong social media natin at kung nasan napupunta yung mga OFWs ho natin, may Pilipino sa buong mundo. So, natutuwa ko kami na may information po na gano'n na nakakarating sa atin na makakatulong sa investigasyon. Yung kay Ma'am Joyce naman na sinasabi po niya na may photos at may mga driver po, no, na nagdadrive kay dating Congressman Zaldico. Ito ay napaka-importanting informasyon dahil ito ay isang lead na pwede naming i-pursue, no? Ngunit narinig ko po din yung sinasabi ni Ma'am Doris na kailangan po din natin i-verify, no? So, natutuwa po tayo pero siyempre kailangan din natin i-verify yung information na yon. Kaya kung magandang opportunity din ito na manawagan sa mga Pilipino sa buong mundo na kung meron po tayong nalalaman na impormasyon tungkol kay former Congressman Zaldico na ngayon ay pwede nating ituring pugante, meron po tayong hotline or meron po tayong pwedeng tawagan na numero, no? At isa-send ko po yan sa inyo. Sige po, para po ma-announce namin, sir. Opo. Oo. Pero, sir, kapag ka sinabi ninyong i-vet o i-verify, ano po ang kailangan nilang gawin? Kagaya nito si alias Joyce, may mga litrato daw siya. Pero ang pwede ba nating hanapin ay ang kunyari, may selfie siya para papatunay na talaga nakita niya at ando doon sa lugar na sinasabi niya kung nasaan si Zaldico. Opo, yun po talaga. Kasi meron po tayo mga government agencies, kagaya ng DILG or ng NBI, na talagang naghahanap at humihigo po yan ng information sa intelligence communities po natin. Pero huwag natin kalimutan na yung mga social media netizens po natin ay isang malaking bagay din, isang malaking source ng information na pwede nating pagkukunan ng impormasyon. Yung sa intelligence communities po kasi, yan, more or less verified na po yan dahil nanggagaling po talaga yan sa intelligence agencies na trabaho talaga nila maghanap ng impormasyon. Ito naman sa mga netizens po natin, kung may impormasyon po sila, dadaan pa po yan sa ating mga government agencies, sa NBI or sa PNP para tignan ang photo. Basta authentic lang, makita yung date kung kailan kinuha, kung saan talaga yung kinuha yung picture, ganun po. At kung makita po natin authentic ang pictures, pwede po natin yan i-pursue. Opo. Sa ngayon po, kagaya ng istasyon namin ay medyo nakakuha nga po ng lead yung itong si alias Joyce na isang OFW. Sa panig naman po ng gobyerno, nasaan na po tayo? Mayroon na po ba kayong nakuha din na mga OFW na maaaring magbigay nga po ng substantial na lead? Meron din po tayo nakukuhang information. Kaya po na-announce po siguro ni Secretary John Vic Remulla kahapon na nasa Portugal po si Ginoong Zaldico. No? So, more or less po, credible po yan. Tapos ngayon po, meron po tayong information kay Ma'am Joyce kanina na nandun nga siya. Yun, medyo corroborated na po yung information po na yun. No? At natutuwa po kami na lumalapit po din sila sa inyo dahil syempre, iba po yung yung pakay natin sa government agencies. Minsan, hindi masyadong nagtitiwala, lalo na ngayon po, no? At naiintindihan po namin yon. Kaya, ginagamit po natin lahat ng resources, pati na po yung programa nyo, para makakuha din kami ng information. And kami, hindi po talaga kami titigil sa pag-gather ng information hanggat maharap natin si Zaldico sa kasong hinaharap niya po sa Sandigan Bayan. Yun po yung pakay naman ng ombudsman po kasi wala naman po kaming talagang yung law enforcement arm, no? Taga-usig lang po kami ng mga kaso sa korte. Ang gusto lang talaga namin, maiharap namin si Zaldico doon sa Sandigan Bayan. So trabaho po talaga yan ng executive branch sa ilalim ng DILG tsaka ng DOJ. And sir, mabanggit lang din namin po yung pahayag po ni alias Joyce. Sabi po niya, willing naman daw po siya na ma-connect po sa ating mga authorities. Ano po yung magiging proseso kaya sakali po sir? And kung sakali iba pang mga Pilipino na gustong tumulong talagang may hawak, ano po ang proseso para makalapit po sa inyong tanggapan or any government agencies, sir? Opo,
meron po tayong numero, pwede ko po i-send sa iyo para hindi muna natin i-broadcast, no? Apo. Mas maganda po siguro na yung fact-finding investigators po natin sa Ombudsman ay makakapag-contact sa kanya. So, pwede po ako mag-send sa inyo ng isang numero Apo. na pwede nating i-connect si Ma'am Joy sa ating investigators para po ma-verify agad yung information niya. Pero paano po kung natatakot yung ibang mga kababayan natin na magbigay ng informasyon dahil dating congressman po ito at marami po siya mga tauhan. Paano kung ganun ang kanilang takot na Paano yung security po nila, Oo, yung assurance baka- din na mapoprotektahan sila correct, ng baka gobyerno? mapalikan sila eh. Mm-mm. Opo. Naiintindihan po namin yon at kaya we will treat this with all confidentiality po at sensitivity. Pero pwede rin naman po, kung ayaw nila dumiretso sa amin, pwede rin tayong pumunta sa iba't ibang mga station kagaya sa programa nyo po at tayo na lang po pwede mag-usap. Kahit i-forward na lang po natin yung mga nalalaman at yung mga pictures, videos na meron po kayo para kami na po ang mag-verify. Kahit hindi na namin malalaman yung pangalan or yung mga circumstances na mga informant po natin para maprotektahan po sila, basta po ay yung mga informasyon na pwede nilang ibigay ay verifiable. Opo. May panawagan po pa kayo doon sa ating mga kababayan na kumbaga partner magbibida-bida. Mm-mm. Magbibigay ng impormasyon. Yung pala fake news